Bari, may ilang kongresista po na nagpapatutsada kay Senador Chis Escudero na siya daw ho ay takot kay VP Sara, kaya ho niya inaantala itong impeachment trial. Pero malamang takot po yan, mga kababayan. O kaya naman, baka isa siya sa nakikinabang sa perang tinambong ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya ayaw niyang ito ay matuloy. Ano ba sa tingin ninyo? Mukha ho ba na, kasi sabi ho ni Senador Chis, sinusunod niya yung batas, yung kung ano yung sa tingin niyang tama. Pero para sa inyo, ano ho ba ito? Meron ho ba siyang ibang, kumbaga, pakay kung bakit niya po ito ginawa? Well, hindi ako nagtataka na mayroon ng mga nagtatanong ng ganyan. Kung mayroon bang takot dito o may ibang motiba. Kasi ganito kasimple yan di ba? Kung ang posisyon pala ng Senado ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment mula 19th hanggang 20th Congress. Ibig sabihin, kailangan nating tapusin itong trabahong ito sa loob ng Kongresong ito. Kung hindi na magkakaroon ng impeachment trial. Eh di ang tanong, bakit hindi kayo kumilos nung February? Bakit nyo pinagpaliban ng ganyan? Diba? At ito nandito na tayo sa puntong ito. Diba? Ngayon nga, mga kababayan, hindi pala pwedeng tumawid itong impeachment trial laban kay Sara Duterte sa 20th Congress, mga kababayan. Iyon nga ang tanong ni Atty. Barry Rodriguez. Bakit sila nagpabaya? Hindi po ba, mga kababayan? Nag-sitting pretty sila, inupuan nila yung impeachment complaint na yan dyan. February pa yan, nandyan na. Pagkatapos ngayon wala nang oras, wala nang panahon. Bigla sasabihin ng mga ito na hindi na ito pwedeng tumawid. Wala nang panahon. Yan ang ibig sabihin na talagang gusto nilang patayin itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayaw nila na ito ay matuloy. Ano kaya dahilan, mga kababayan? Bakit ayaw nila matuloy itong impeachment complaint? Mayroon bang mabubulgar dyan? Mayroon bang mahayag na hindi dapat mabulgar kapag natuloy na ang impeachment complaint dyan? Kaya ayaw ng mga senador na ito baka may tinatagong lihim ang mga ito. Di po ba? Soon na. Meron pa tayong isang buwan. Di ba sa loob ng kasalukuyang kongreso. Bakit hindi sila magmadali? Bakit parang petics pa rin at hindi, relax lang tayo. June 11 na yan, kahit na last day. Tapos pagkatapos nung bahala na. Walang pinag-iba yan sa estudyante. Meron kang project na dapat isubmit sa klase. Pumetics ka ng ilang buwan. Kasi sabi tapos ko, tagal pagdating pa ng deadline, biglang, sorry, wala na palang oras. So, di ba, kung ang paniniwala pala talaga nyo ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment complaint at kailangan tapusin ngayon, bakit hindi nyo inasikaso? Kaya tingin ko, yun ang pinanggagalingan nung mga ganitong klaseng katatungan. Galing sa kamera. Kasi alam naman pala nyo na ganito Bakit February pa namin binigay sa inyo yan? Bakit wala kayong kinilos? At ako, yun yung pinaka-nakakabahala na bahagi nitong buong usapin na ito na parang yung mga senador natin, hindi siniseryoso yung kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Naalala nyo, di ba? Na naka-adjourn sila para dun sa campaign period. Pero nagkakaroon naman ng mga Senate investigation. Nagkaroon ng hearing si Senator Amy Marcos. So kung pwede naman kumilos at magtrabaho. Yun, naalala nyo po ba yun, mga kababayan? Hindi po ba sinasabi nga nila noon na naka-adjourn sila? Hindi sila pwedeng magtrabaho kumbaga sa dahil sa campaign period o nakabakasyon daw sila. Pero bakit si Amy Marcos, mga kababayan, kung hindi pong natandaan, hindi ba nagpa-hearing po ito, nagpa-imbestiga po ito? O bakit pagdating dito sa impeachment complaint, ayaw nila? Ang dami nilang katwiran. O samantalang pwede naman pala sila magpaano dyan. Huwag ka pupunta doon. Katulad nito si Amy Marcos. Hindi ba pa-hearing sila dyan sa Senado? Yung tungkol nga po dito kay Duterte na pinagtatalunan nila kung illegal ba o legal ang pagkakaresto sa kanya. Pagdating sa impeachment complaint, ayaw nilang talakayin yan.
mga kababayan. Kasi may pinagtatakpan talaga ang mga ito. O baka naman, isa sila sa mga nakikinabang sa pera na nakulimbat itong si Sara Duterte. O, bakit hindi nyo inasikaso itong napaka-importanting trabahong ito na talagang minamandato ng saligang batas na kailangang asikasuhin agad? Nakalagay sa ating konstitusyon, the trial in the Senate shall forthwith commence. Ibig sabihin, kaagad-agad. Bakit hindi nyo ginawa? Kung meron kayong 4-5 buwan para asikasuhin ito. Ayaw talaga nila eh. Ayaw kumilos. Tapos niyo, sasabihin nyo, hindi na nyo pwedeng gawin. So ako, Sabi kasi nila mga kabayan, wala na raw panahon. Wala nang oras. Nung may panahon pa, abay sitting pretty sila. Ayaw nilang talakayin yan. Eh sinasabi nila, oh, malayo pa naman yan eh. Pero nung dumating na ang panahon, nandiyan na, sasabihin naman nila, wala nang oras. O hindi ba pinagluluko lang po tayo mga kababayan itong mga senador na ito? Lalo na po itong mga kampo ni Sara Duterte. Pinaglalaro na lang tayo, pinagluluko na lang ang taong bayan ng mga ito eh. Itong mga senador na ito eh. Kaya daming nananawagan tuloy ngayon na iano na lang yung Senado na yan dyan. I-abolish na yan. Kasi wala namang kwenta yung mga nakaupo dyan. Yung mga senador natin eh, walang kwenta eh. Pagka gusto lang nila yung tatalakayin, yung siguro yung pabor sa kanila, yun ang tatalakayin nila. Pero pagka wala silang pakinabang, abay, wag na, upuan nila lang yan, isa lang. Talagang itong mga senador na ito, ang gusto nila, yung talagang yayunin talaga nila, yung kanilang pansariling interest lang, ang kanilang mga pinagtatakpan dyan, mga kababayan. At nakaka-disappoint na umabot pa tayo sa puntong ito dahil sa pagbabaya ng ating mga senador. Yan, mga kababayan. Talagang nagpabaya po talaga. Nagpabaya po talaga itong mga senador natin dyan. Napakahalagang usapin ito sa ating bansa. Madami nilang katwiran. Dapat daw unahin yung ibang mga programa na tungkol sa paano marutas ang kahirapan. O, nandiyan na tayo. Pero ito ang number 1 na usapin niya yun. Ngayon, kung inunan nyo na ito, di natapos ka agad. O di, isunod na yung mga iba pang mga proyekto na dapat talakayin. Mga kababayan, hindi po ba? Eh, pinapaikot-ikot lang tayo ng mga senador na to eh. Lalo na to si Keso ano na to eh. Escudero na ito eh. Ayaw nilang gampanan yung kanilang tungkulin. Kung mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga lasting video. Dito lang po sa Narj TV 51. Huwag mo isasubo. Oh, marumi. Titingnan.